Dominant Protector. Credit to the author. 3,161-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi na umaasa si Harry sa maliit na Peach. Gayunpaman, hindi rin niya ito hinaila pabalik. Sa kanyang opinyon, kung mas malayo siya, mas mabuti. Sa ganoong paraan, hindi siya maaabala nito, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Patriarch Charlie at Little Eleven. Kailangan niyang aminin na si Harry ay isang masamang tao. Susunod, nagpasya si Harry na pumasok sa pabrika ng electronics ng Lane. Pagkatapos ng lahat, ang pabrika ng Lane ay hindi isang solidong piraso ng bakal. Madaling suhulan ng isa o dalawang manggagawa. Sanay na si Harry na suhulan ng mga tao ng pera, at ngayon ay mas sanay na siya. Mabilis niyang natagpuan ang foreman ng isang pabrika ng electronics na mahirap at may sakit na ina. Niyaya niya itong magkita sa isang maliit na coffee shop. Head Engineer Sue, may itatanong ako sa iyo. Hanggat sumagot ka ng tapat, sa iyo na itong $10,000. Itinuro ni Harry ang bag na nasa mesa. Siyempre, kung mayroong isang bagay sa iyong sagot na interesado ako at gusto mong ipagpatuloy ang pagtulong sa akin, kung gayon ang $500,000 sa kahon na ito ay sa iyo rin. Sa totoo lang, hindi masyadong nakakatokso sa kanya ang $10,000. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang buwanang sweldo ay ilang libong dolyar, at ang $10,000 ay hindi sapat para ibenta niya ang mga pangunahing sikreto ng kumpanya. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang katanungan, tumango siya. Ang pinaka-interesado niya ay ang kahon ng $500,000. Kung makukuha niya ang kaong ito ng pera, maaari niyang oprahan ang kanyang ina na may sakit. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tumango si Engineer Sue. Anong gusto mong malaman? Gusto kong tanungin ka, ang automatic grade 1 medicinal cauldron ba ay gawa ng iyong electronics factory? Si Harry ay labis na nasisiyahan sa sagot ni Riker. Siyempre, ito rin ay dahil ginawa niya ang isang detalyadong pag-unawa sa mga paghihirap ng pamilya ni Riker Sue bago niya ito matagpuan. Alam niya na ang paghihirap ng pamilya ni Riker Sue, kaya naman tiwala siya sa paglalabas ng napakaraming pera. Kung hindi, kung mabaygo siya, maaaring ilantad niya ang target, at magiging mahirap para kay Terence na maging magbantay sa hinaharap. Isang grade 1 automatic medicinal cauldron. Ano yun? Medyo natigilan si Engineer Sue. Kumunat ang noo ni Harry sa ekspresyon ni Riker. Nagkamali ba siya ng hula? Ang grade 1 automatic medicinal cauldron na ito ay hindi ginawa ng electronic factory ng pamilya Lane. Nakasimangot si Harry habang inilalabas ang automatic medicine cauldron mula sa kanyang bag. Tingnan mo. Sigurado ka bang hindi pa ito nagagawa dati? Ito ang sinasabi mo, di ba electric cooker ito? Itinuro ni Riker ang bagay na nasa kamay ni Harry. This one was produced. Is this what you're asking about? Isang electric cooker. Hindi nakaimik si Harry, ngunit tumango siya. Ito ang palayok. Ikaw pa ba ang gumagawa nito? Oo, nasa production pa lang, pero itong pot na ito ay gawa sa titanium alloy. Mas komplikado ang proseso ng produksyon, medyo mababa ang output, at napakagulo rin ng assembly. Para sa electric pot na ito, marami sa mga production lines natin ang na-update, at nagsagawa na rin ng bagong training ang mga technical staff natin. Mr. Kang, ito ba ang gusto mong malaman? Tanong ni Engineer Sue. Not bad. Itong $10,000 ay sayo. Nakahinga ng maluwag si Harry, parang tama ang hula niya. Ang mga automatikong kaldero ay hindi ginawa sa kumpanya ni Miracle Dr. Larkins, ngunit sa bahay ng kumpanya ni Lane. Sa hitsura nito, ang maliit na Peach ay nasayang ang kanyang paglipat. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Maaari lang niyang gamitin ito bilang dahilan para paalisan ang maliit na Peach. Lumuwag ang mukha ni Riker habang kinukuha niya ang $10,000 mula kay Harry. Tanong niya, pwede ko bang itanong kung ano ang kailangan kong gawin para makuha ang $500,000 na ito? Mangolekta ng impormasyon. Hanggat maibibigay mo sa akin ang proseso ng pagmamanupaktura at impormasyon, ang $500,000 na ito ay sa iyo.
Sabi ni Harry. Matapos itong marinig ni Engineer Su, bigla siyang nag-alinlangan. Siya ay isang inhinyero, ngunit siya ay responsable para sa isang proseso lamang, hindi lahat ng mga proseso. Alam niya ang proseso ng produksyon at impormasyon ng hakbang na ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na alam niya ang proseso ng produksyon at impormasyon ng lahat ng mga linya ng produksyon. I can only give it a try. Walang problema sa production process at information ng production line na responsibilidad ko, but I'll have to slowly collect the rest. Saglit na nag-alinlangan si Su at sinabing, walang kulang sa gastos sa pagpapakain sa akin. Alam mo, kung gusto mong malaman ang mga sekretong ito, maliban na lang kung ang foreman ng kabilang production line ay nadulas ang dila kapag lasing siya, o may impormasyon siya sa kanya at iniwan ito sa isang mas madaling mapuntahan na lugar kapag siya ay lasing, para ako ay mahirapan na matugunan ang iyong mga kinakailangan, kung hindi, ito ay maaaring kopyahin. So sinasabi mo na hindi sapat ang $500,000. Naunawaan ni Harry ang ibig sabihin ng Su. This 500,000 is my reward. On top of that, I want another 100,000 for the event expenses to treat you to a meal. Sabi ni Engineer Su matapos mag-alinlangan. Oo naman, walang problema. Tumango si Harry at kumaway sa isang 5-element sect disciple sa tabi niya. Go and get another $100,000 and give it to Su. Oo. Tumango ang alagad at nagtungo sa kanyang gawain. Samantalang si Su, isang kontentong ngiti ang ipinakita niya. Pagkatapos nito, dadalhin niya ang kanyang matandang ina. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng $200,000 at ang natitirang pera ay sapat na para mapalitan niya ang kanyang pangalan at magsimula ng maliit na negosyo. Iniwan ni Harry ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan matapos ibigay ang $610,000 sa Su bago umalis. Ayaw niyang magtagal sa karaniwang mundo. Magiging mahirap kung malaman ng mga tao ni Terence. Ngayong tinutulungan siya ni Su nang walang nakakaalam, nagligtas ito sa kanya ng maraming problema. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay at makita. Napaka-komportable ng buhay ni Terence nitong mga nakaraang araw. Araw-araw, sina Zyrene at Sheena ay nagsasanay sa pagkanta sa itaas, habang si Yasi ay uupo sa sala na nanunood ng TV o aakyat sa itaas para manood ng pagkanta ni Zyrene at Sheena. Bagamat tila napakasaya niya, nakikita ni Terence ang pag-aalala sa lalim ng kanyang ngiti. Mahuhulaan ni Terence na nag-aalala si Yasi sa kanyang sariling kinabukasan, at ang pag-alis ni Cheryl ay nagnakaw sa kanya ng kanyang karaniwang bastos at masayang sarili. Ang kaligayahang nararamdaman niya araw-araw ay isang gawa lamang. Ngunit walang sinabi si Terence. Kung tutuusin, wala siyang magawa para pigilan ang mga bagay na ito, kaya ang tanging magagawa niya ay ang magsanay at mag-aral ng craftsmanship ng buong lakas. 3,162. Ang maganda ay sa ilalim ng pangangasiwa ni Jasmine, ang automatikong grade 1 na kaldero ng gamot ay nagbebenta ng parang mainit na cake. Nailigtas nito si Terence sa problemang mag-alala tungkol sa pera, at nagsimulang magtrabaho muli ang orphanage ni Akira, na bumalik sa tamang landas. Gayunpaman, ang tila mapayapang buhay na ito ay nag-alala kay Terence. Hindi ba ito masyadong mapayapa? Ang pamilya Dorian ay tila nawala ng walang bakas, at si Terence ay nagtaka kung sila ay may planong mas malaki. O sadyang natakot siya. Naroon din ang sinaunang bahay na si Feng Shalom at ang ama ni Zyrene, si Timothy, ay hindi rin nagpadala ng anumang konkretong balita. Kaya't umalis man si Zyrene o patuloy na manatili dito sa ilalim ng proteksyon ni Terence, walang bagong pag-unlad. Umalis na ang Miss Sevilla, at ang pagdating ni Zyrene ay nakadagdag sa kasiglahan. Dahil ayaw nilang umalis, gusto ni Terence na sila ang maging kumpanya ni Yasi. Pagkatapos ng lahat, ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglilinang at pagsasaliksik sa pagpanday ng apoy, at wala nang maraming oras para kausapin si Yasi. Ayaw ni Yasi na abalahin si Terence. Alam niya na si Terence ay nagsusumikap para sa kanya, ang Miss Trixie. At si Josephine, na nakalimutan niya. Napakapayapa ng lungsod ng Eastern Sea, ngunit ang nayo ng West Star Mountain ay may 3 hindi inanyayahang bisita. Ang isa sa kanila ay ang Sky-class Late Face Peak, ang nakasuot ng dugo na Elder, ang isa ay Old Ancestor Yellow Spring, at ang pangatlo ay ang Sky-class Late Face Peak, ang nakakatakot na Elder.
Pumunta silang tatlo sa West Star Village para maghanap ng doktor na tinatawag na matandang Linford. Pagkatapos mag-imbestiga, nalaman nilang ang taong ito ang nagpalaki kay Terence. Siya ang kanyang apo at malapit sa kanya gaya ng kanyang tunay na lolo. Hanggat namatay ang taong ito, tiyak na pupunta si Terence sa West Star Village, at iyon na ang oras ng kanyang kamatayan. Gaano man kalakas si Terence, naniniwala ang matandang ninuno na Yellow Spring na may 2 Sky-class late-phase Peakmasters at 1 Sky-class late-phase Peakmaster, hindi na babalik si Terence. Ang kombinasyong ito ay higit pa sa sapat upang makuha ang 2 Sky-class late-phase Peakmasters, pabayaan si Terence, na hindi pa Sky-class late-phase Peak. Siyempre, hindi naman sila nagmamadali pagdating sa West Star Mountain Village. Bagamat ang lugar na ito ay masasabing isang liblib na nayon sa bundok at ang dugo-dugo na Yellow Spring sect ay hindi mag-aalarma sa sinuman kung lilipat sila rito, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat dahil ito ang secular na mundo. Pagkatapos ng lahat, ang psikolohikal na trauma na dulot ng dalawahang mga fiend ng kaharian ng Vajra noon ay napakahusay. Bago sila gumawa ng anuman, iisipin nila kung lalabag sila sa mga alituntuning itinakda ng dalawahang halimaw ng kaharian ng Vajra. Kung gagawin nila, ito ay magdadala ng isang sakuna. Ang Dolphins ng Vajra ay nawala sa loob ng higit sa 10 taon, at ang lugar na ito ay hindi na maituturing na tunay na secular na mundo. Matataas ang mga bundok at ang Emperor ay malayo. Ang dalawahang fiend ng Vajra ay walang clairvoyance o clairaudience, kaya paano nila malalaman na kami ay umaatake dito? Masasabi ng malagim na patriarka na medyo natakot ang 2 patriarka. Inaalo niya ang mga ito kahit na siya mismo ay medyo natatakot. Ghastly, you're right. We're working here without anyone knowing. Gaano man kagaling ang mga Dolphins ni Vajra, hindi sila pupunta sa liblib na lugar na ito. At saka, baka wala na sila sa mundong ito. Baka nahulog na sila. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, siya rin ang nagpapasaya sa sarili niya. Yumi, mahirap sabihin. Nababahala tuloy ako. Sumimangot ang nakasuot ng dugo na elder at sinabing, narinig ko na ang ilang walang katulad na eksperto ay gustong ilihim ang kanilang sarili. Hindi naman siguro na wala ang dalawang iyon. Maaaring nagtatago sila sa isang lugar, naghihintay na may lalabag sa mga patakaran. Tapos, bigla silang tatalon at aanihin ang buhay ng mga taong iyon. Winter, sa palagay ko ay napakatagal mo nang nag-iisa, at ginamit mo ang iyong sariling mga personal na karanasan upang hulaan ang iba, tama ba? Kahit na sila ay nasa pag-iisa, hindi sila mapupunta sa isang lugar na tulad nito. Nandito tayo upang kumilos ng walang nakakaalam, kaya paanong magkakamag-anak si Terence sa dalawang iyon? Sa tingin ko mas mabuting huwag na tayong mag-alala. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay ikinaway ang kanyang kamay. I'm not worrying for nothing. I just think it's better to be more careful after we're done. Tumango ang matanda na puno ng dugo. Naramdaman din niya na baka nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay, kaya hindi na siya nagsalita pa at sinundan ang mga yapak sa direksyon ng West Star Mountain Village. Sa maghapon, wala silang ginawa kundi ang kumain sa restaurant ni Baluwang. Sinabi nilang matanda na sila at bumisita sa kanilang mga kamag-anak. Hindi masyadong iniisip ng iba ang dahilan na ito, kasama ang balo na si Wang. Kung tutuusin, bagamat kakaunti ang mga turista sa West Star Mountain Village, hindi ibig sabihin na wala na. Kung minsan, ang mga tao mula sa lahat ng nayon ay pumupunta upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak at kumain. Hindi rin nagpatinag ang tatlo. Habang kumakain sila, nagsimula silang makipag-usap sa marami sa mga taong pumunta sa grocery store ni Baluwang para sa blind date. Karaniwang kinumpirma nila ang isang bagay, may isang matandang lalaki na si Linford sa nayon, at siya ay isang naglalakbay na doktor. Si Terence din ay apo ng Diyos ng matandang lalaki, lumaki mula pa noong bata pa siya. Sa syudad daw siya nagtatrabaho ngayon, at may sariling kumpanya. Siya ay mayaman. Ang impormasyong ito ay nagpaginhawa kay Yumi at sa iba pang dalawa. Mukhang hindi sila dumating ng walang kabuluhan. Ang target ay dito.
Ang malagim na ninuno ay nagbayad ng bayarin sa paglubog ng araw at umalis sa tindahan ni Baluwang na may nakatatandang netherworld at nakatatanda na nakasuot ng dugo. Hindi nila kailangang magbayad ng bayarin, ngunit hindi nila nais na magdulot ng karagdagang gulo, kaya wala silang ginawa sa mga tao sa sekular na mundo. Ayon sa impormasyong kanilang nakalap, ang tirahan ng matandang Linford ay nasa gilid ng nayon, sa isang maliit na independenteng bakuran na pinakamalapit sa likod ng bundok. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit nakatira ang matandang Linford sa ganoong kaliwang bahay, mas mabuti na sa ganitong paraan. Maginhawa para sa kanila na pumatay. Kung hindi, hindi magiging masaya kung ang mga kapitbahay ay inalerto. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal at ang dalawa pa ay tumungo sa kanluran at dumating sa bahay ng matandang Linford. Nakatulog ba siya? O wala siya sa bahay? Bakit walang ilaw? Ang matanda na nakasuot ng dugo ay tumingin sa bahay sa hindi kalayuan na may kalituhan. Normal lang na matulog ng maaga ang mga tao sa kanayunan. Tere at tingnan natin. Matanda na lang siya. Hindi siya makakatakas. Bale kahit bugbugin natin ang damo at takutin ang ahas. Old Ancestor Yellow Spring winawagayway ang kanyang kamay at sinabing walang pakialam. Ang patriarch na nakasuot ng dugo ay tumango at naglakad patungo sa bahay ng matandang Linford na may kasamang netherworld at malagim na patriarka. Creak! Bumukas ang pinto. Sumimangot ang matandang ninuno dilaw na tagsibol. Gusto niyang itulak ng tahimik ang pinto ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang ingay. Ngunit hindi ito mahalaga. Dahil nandito siya, hindi na makatakbo ang matandang Linford. 3,163. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay sa looban, isang lalaki ang nakaupo sa isang mesa na nakatalikod sa pintuan. Tahimik siyang may hawak na baso ng alak at hinahangaan ang buwan. Sa table niya, may isang plato ng fennel beans. Nandito ka. Matagal ko na kayong hinihintay. Hindi lumingon si Donovan. Itinaas niya ang baso sa kanyang kamay at inubos iyon sa isang lagok. Pagkatapos, naghagis siya ng fennel bean sa kanyang bibig. Ang mga salita ni Donovan ay nabigla sa matandang ninuno na dilaw na tagsibol, nakasuot ng dugo na matandang ninuno, at nakakatakot na matandang ninuno. Ano ang nangyayari? Bakit hindi natakot si matandang Linford? 3 tao ang pumasok sa kalagitnaan ng gabi, at hindi lang siya lumingon para tanungin kung ano ang nangyayari, sinabi pa niyang, matagal na kitang hinihintay. Anong ibig niyang sabihin? Matanda ka na Linford. Ang Old Ancestor Yellow Spring ay tumingin kay Donovan at hindi niya naramdaman ang aura ng cultivator, kaya medyo nalito siya sa pagmamataas ni Donovan. Mayroon bang uri ng suporta ang matandang ito? Nako, pwede mo akong tawaging ganyan. Siyempre, Senior Linford din ang tawag mo sa akin. Masarap yung pagkain sa entrance ng village no? Tanong ni Donovan. Ikaw. Alam mo. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay tumitig sa likuran ni Donovan na hindi makapaniwala at hindi namamalayang naging alerto. Sino ang taong ito? Paano niya nalaman na nandito sila at kumakain pa sa entrance ng village? Napakaliit lang ng village. Siyempre alam ko kung ano ang nangyayari. Hindi ba nagtanong ka tungkol sa akin noong araw? Nandito ka para makita ako, hindi ba? Ngumiti si Donovan. Magpatingin sa doktor. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay natigilan saglit bago siya nakahinga ng maluwag. Akala pala ng matanda ay nandito sila para makita siya. Hindi nakapagtataka na napakalma niya. Halos mamatay na siya sa takot. Ang matandang ninuno na dilaw na tagsibol ay labis na nagalit sa pag-iisip nito. Agad siyang sumigaw, matanda, hindi kami nandito para magpatingin sa doktor. Nandito kami para kitilin ang buhay mo. You're not here to see a doctor. I think you three are sick. Tila hindi narinig ni Donovan ang banta ng matandang ninuno na Yellow Spring habang patuloy siyang nagsasalita. Ikaw ang may sakit. Itinuro ng matandang lalaki si Donovan at sinabing, matanda, baka hayaan kitang mamatay ng may malinaw na pangunawa. Alam mo bagang ulo ang apo mo sa labas, malaking gulo. Nakapatay na siya ng ilang eksperto ng ating sekta. Nandito kami para maghayganti sa iyo ngayon. Kung mamatay ka, madudurog ang puso ng apo mo at patuloy na pupunta rito para mamatay.
Mukhang may sakit talaga kayo. Kung hindi, paano kayo lalabag sa mga patakaran at pumunta sa secular na mundo para pumatay ng tao? Nanghihinayang umiling si Donovan at sinabing, sa tingin ko, hindi ka na makakaligtas. Kahit ako, isang makadiyos na doktor, ay hindi makapagliligtas sa iyo. Mukhang maipapahatid lang kita sa pagkamatay mo. Masyado kang mayabang. Labis din ang galit ng patriarch na may damit sa dugo. Gayunpaman, 3 salita pa lang ang binigkas niya nang biglang natapos ang pang-4 na salita, parang may nabara sa lalamunan niya. Iyon ay dahil si Donovan ay tumalikod nang sabihin ng nakatatanda sa dugo ang mga salitang iyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang hindi nakakapinsala at mabait na mukha ay tila nakakita ng isang multo sa mga mata ng patriarch na puno ng dugo. Sa sobrang takot ay muntik na siyang mahulog sa lupa at halos maiihi sa pantalon. Ang kanyang isip ay ganap na blanko. Hindi niya akalain na ang taong nakaupo dito ay magiging ang parehong tao mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng masamang pakiramdam ang matanda na nakasuot ng dugo noon, ngunit natatakot siya na malaman ng dalawahang halimaw ng Vajra ang tungkol sa paglalakbay na ito. Siguradong hindi niya akalain na makakasalubong niya ang mga ito sa biyaheng ito. Sa sandaling ito, ang mga alingawngaw ng pagkamatay ng dalawahang fins ng Vajra Realm ay nawala lahat. Nanginginig si Patriarch na duguan at tumingin sa taong nasa harapan niya. Kinabahan siya kaya hindi siya makapagsalita. Siyempre, ang lumang ninuno na dilaw na tagsibol at ang lumang ninuno na malagim na kakahuyan ay natulala din. Bilisan mo. Bilisan mo tumakbo. Old Ancestor Yellow Spring ang unang nag-react. Alam niyang may mali nang makita niya ang mukha ni Donovan. Kung nanatili siya, malamang na mamatay siya dito ngayong gabi. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay tumalikod para umalis, ngunit narinig niya ang mahinahong boses ni Donovan. Tumakbo. Sa tingin mo makakatakas ka. Bagamat ang kanyang mga salita ay binigkas ng walang pakialam, pinahinto nila ang matandang ninuno na dilaw na bukal, na malapit nang makatakas, sa kanyang mga landas. Medyo nahiya siya. Hindi tumatakbo. How could we possibly run? Kung hindi ka tumatakbo, bakit ka lumingon? Tanong ni Donovan. I just tumalikod lang. Takot na takot ang matandang ninuno Yellow Spring na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Isa siyang Sky Class Late Phase Peakful Master, pero natakot siya sa harap ni Donovan Linford man lang siya ng ahas na magsabi ng kahit ano. Sa kabilang banda, ang matanda na may damit na may dugo at ang malagim na elder ay hindi gumaganda. Ang mukha ng medikal na elder ay namutla na, at ang nakakatakot na elder ay mas malala pa. Nanginginig siya na parang nakuryente at sumasayaw ng disco. Are you guys performing a breakdance for me? Lumingon ka at nakuryente. Tiningnan ni Donovan ang 3 tao sa kanyang harapan at mahinahong nagtanong. Oo. Tama, nagayos kami ng sayaw. Mabilis ang talino ng malagim na Panginoon, kaya sinamantala niya ang tanong ni Donovan at nagpatuloy, noon, hinangaan namin ang kabayanihan ng dalawahang fin ni King Kong at hindi namin ito makakalimutan sa mahabang panahon. Pagkaraan ng napakaraming taon, kapag nagkaroon kami ng oras, mag-aayos kami ng sayaw para ayalay sa dalawahang fins ni na King Kong at King Kong na pinakahinangaan namin. Tumingin si Donovan sa malagim na matandang lalaki na may kalahating ngiti ngunit hindi siya inilantad. Tumango lang siya at nagtanong, na-offend ba kayo ng Terence ko? I didn't offend you. Paano kaya nila tayo na-offend? Kaya siyang Master Terence ay apo ni Mr. Linford. Nagtataka ako kung bakit siya napakalakas, nagiging Sky Class sa murang edad, at nakikipaglaban din sa isang mas mataas na antas. Hindi nakakagulat na apo siya ni Mr. Linford. Sabi ng matanda. Nako, ang kanyang amo ay ang isa pa sa dalawahang fin ng Vajra na iyong binanggit. Sabi ni Donovan. Ang malagim na matandang Panginoon ay pawis na pawis. Ang isa sa dalawang Vajra Fiend ay isang taong hindi niya kayang masaktan. Si Terence ay kapwa-disipulo ng taong iyon at apo ng matandang Linford. Kung talagang hahabulin nila si Terence, malamang nawala na ang Blood-clad Yellow Spring Sect. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, ang malagim na ninuno ay nakaramdam ng takot.
Haha, ang isang mahusay na guro ay nagbubunga ng isang mahusay na mag-aaral. Tulad ng sinabi ko, palagi naming pinahahalagahan ang batang bayani na si Linford. Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kwentang bagay. Sabihin mo sa akin ang lahat. Hinawayway ni Donovan ang kanyang kamay at pinutol siya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Terence. Ito. Ang malagim na patriarka ay nasa isang mahirap na posisyon. Nilinggan niya ang dalawang patriarka. 3,164. Let me say it. Mapait na ngumiti ang matandang ninuno Yellow Spring. Alam niya na ang araw na ito ay isang pagpapala at hindi isang kalamidad, at hindi niya ito maiiwasan, kaya nakinig na lang siya kay Donovan at tumango. Mr. Linford, actually, the grudge between our blood-clad Netherworld sect and young hero Linford starts from a contract of hiring assassins. Dahil doon, sinabi ng matandang ninuno na Yellow Spring kay Donovan ang lahat ng sama ng loob sa pagitan ng blood-clad Yellow Spring sect at Terence. Hindi siya nang ahas na itago o palakihin ang anuman, kahit na sabihin kay Donovan ang kanilang plano at layunin sa pagkakataong ito. Dahil ang mga bagay na ito ay hindi may tatago kay Donovan. Imbes na magkwibling, mas mabuting sabihin ang totoo at ipaglaban ang maluwag na pangungusap. Oh, so you're saying na kung hindi ako ang nakaupo dito, pinatay mo na siya ngayon di ba? Tanong ni Donovan. Ito. Ang matandang ninuno Yellow Spring ay walang magawang tumango. Masasabi mo na. Hehe. Sige. At least honest ka. Hindi sinisisi o nagalit si Donovan, tumango lang siya ng mahinahon. Ang mundo ng pagsasanay ay isang mundo kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, kaya dapat dito na matapos ang usaping ito sa pagitan mo ni Terence. Ayokong i-target mo si Terence sa hinaharap. Siyempre hindi bakit natin target si Young Master Terence. Maliban na lang kung ayaw na nating mabuhay. Ang patriarch na may damit na may dugo ay naglahad ng kanyang mga kamay at sinabi, hindi alam kung tatawa o iiyak. Mabuti. Kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Nakahinga ng maluwag ang matandang ninuno na Yellow Spring at ang dalawa pa sa sinabi ni Donovan. Gayunpaman, muli silang kinabahan sa sumunod na pangungusap ni Donovan. Ngunit, hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag sa pagpunta sa secular na mundo upang pumatay ng mga tao? Matapos marinig ng tatlo ang mga salita ni Donovan, hindi nila maiwasang tumingin sa isa't isa ng walang magawa. Nagtataka sila kung bakit napakadaling pinabayaan ni Donovan ang bagay na ito, ngunit ngayon tila ito ang backup na plano ni Donovan. Mr. Linford, paano mo gustong parusahan kami? Bumantong hininga ang matanda na may damit na may dugo at sinabing, hanggat hindi mo lipulin ang aming dilaw na sekta ng tagsibol na may dugo, maaari mong pangalanan ang iyong mga kondisyon at parusa. Hindi sa minamaliit ng patriarch na may dugo ang kanyang sarili, ngunit talagang may kakayahan si Donovan na sirain ang dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Gayunpaman, hindi nila alam na kailangan ni Donovan ang tubig sa bukal at hindi siya makakaalis sa nayon ng West Star Mountain ng napakatagal, kaya naisip pa rin nila na si Donovan ay ang dalawahang fiend ng Vajra. Sinabi sa iyo ni Mr. Malcolm na kung tumungo ka sa secular na mundo, lilipulin niya ang iyong dagwang sekta sa Netherworld. Nakalimutan mo na ba ang pangungusap na ito? Tanong ni Donovan. Ito. Ayoko. Sumagot ang patriarch na may dugo. Sige, dahil wala ka, kaya sana tuparin mo ang pangako mo noon pa. Dahan daw ang tumayo si Donovan. Ang nakasuot ng dugo na elder, ang Netherworld Elder, at ang malagim na elder ay pawis na pawis at halos mahulog sa lupa matapos marinig ang mga salita ni Donovan. Mapapawi ba ang buong pamilya niya? Talaga bang lilipulin niya ang buong angkan? Nagsisi sila, nang hinayang talaga sila. Kung hindi siya kumikilos ng walang kabuluhan at nagpas siyang sundan ang matandang Linford, wala sana siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Sai, bakit siya nagsimula ng away kay Terence? Ito ay hindi tulad ng dugo-clad Yellow Spring sect ay hindi kailanman nawala ng mga tao bago. May mga pagkakataon din na pinatay nila ang mga eksperto ng ibang sinaunang sekta. Siyempre,
Kahit na isang disipulo ng sekta ang namatay o ang pinaslang, walang sama ng loob sa pagitan nila. Ang pagkamatay ng assassin ay maiuugnay lamang sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kung pupunta ka para pumatay ng iba, papatayin ka nila. Sarili mo lang ang sinisisi mo. Kung ang ibang mga eksperto ay pinatay ng sekta, hindi niya sila masisisi. Kung tutuusin, binayaran sila para gawin ito at siya lang ang tagapagpatupad, hindi ang utak. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang hanapin ang utak. Ngunit ngayon, gustong patayin ng sekta si Terence dahil inakala nila na siya ay isang maluwag na magsasaka, isang malambot na persimmon na maaari nilang pisilin ayon sa gusto nila. Ngunit sinong mag-aakala na si Terence ay hindi isang pushover, ngunit may napakalakas na background. Sa pag-iisip nito, ang tatlo sa kanila ay nagkaroon ng urge na umiyak. Mayroon kang napakalakas na background. Kung isisiwalat mo ito sa publiko, sino ang maglalakas loob na hawakan ka? Kahit sa buong sinaunang sekta, isa kang pag-iral na kayang gawin ang lahat ng gusto mo, di ba? Gayunpaman, pinilit mong magtago. Ngayon, sinipa na ng ating dugong Yellow Spring sect ang isang bakal na plato. Isa lang itong bitag. Iyon. Matandang Mr. Linford, narinig ko na ang batang bayaning si Linford ay mahilig kumuha ng mga nakababatang kapatid at kasalukuyang ginagawa ito sa sinaunang antas. Ano sa palagay mo ang pagsali natin sa batang bayani na si Linford? Ang malagim na patriarka ay biglang nagkaroon ng ideya. Nakaisip siya ng magandang paraan para protektahan ang blood-clad Yellow Spring sect. Ayon sa investigasyon, ang ilan sa mga alipin ni Terence ay kanyang mga kaaway, ngunit si Terence ay isang taong mapagpatawad. Kung ang mga kaaway na ito ay hindi gumawa ng anumang malalaking pagkakamali at tapat sa pagsama sa kanya, matatanggap pa rin ito ni Terence. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ng malagim na patriarka ang kahilingang ito. Ang kanilang layunin ay palayain sila ni Donovan. Sa ganitong paraan, sila ay magiging mga kampo ni Terence, at lahat sila ay nasa parehong panig. Siya ay kumukuha ng mga kababata. Masyadong mataas ang iyong antas para sa kanya upang tanggapin. Ang mga salita ni Donovan ay nagdulot ng panginginig sa patriarch na nakasuot ng dugo at sa mga gulugad ng dalawa pa. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Donovan ay nakahinga sila ng maluwag. Gayunpaman, sa palagay ko ay kapakipakinabang pa rin ang iyong dugo-dugo na Yellow Spring sect, kaya tatanggapin ko ito sa ngalan ni Junior Terence. Tuwang-tuwa silang tatlo. Nagkatinginan sila at ikinulong ang kanilang mga kamao kay Donovan. Blood-robed Yellow Spring sect, Blood-robed sect, Yellow Spring sect, at Vincent ay nagbibigay ng respeto sa matandang master. Sana sincere kayo. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat gamit ang sarili kong mga kamay. Siyempre, tinatakot lang niya ang mga taong nasa harapan niya. Kung talagang gusto nilang umalis siya sa West Star Village, hindi niya magagawa. Siguradong sincere kami. Nagulat ang patriarch na may dugo at ang dalawa pa at mabilis na tumugon. Sa katunayan, sila ay taos-puso. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Donovan ay malalim na nakaugat sa kanilang mga buto, at hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang mapaghimagsik na pag-iisip. Noon, ang dalawahang fins ng Vajra ay madaling makalabas ng Sky-class late phase peak sa isang galaw, at ngayon, pagkatapos ng napakaraming taon, ang lakas ni Donovan ay tiyak na umabot sa isang nakakatakot na antas ang dugong ninuno at ang iba ay hindi nang ahas na magsinungaling. Mabuti naman. Tumango si Donovan. Iwan mo ang contact information mo. Pagkatapos ay bumalik ka. Ang dalawang kabanata na inutang ko sa iyo noong Setyembre ay gagawin ngayong buwan. Sa kasalukuyan, hindi sa ayaw ng Murloc na ibalik ang tatlong kabanata, ngunit ang bilis ng pagsulat ng aklat ay makabuluhang nabawasan nang umabot sa dulo. Kinailangan nitong i-echo ang nakaraang plot, na kung saan ay punan ang mga butas at panatilihing maganda ang dulo hanggat maaari, kaya hindi ito maaaring maging mabilis kahit na gusto nito. 3,165. Oo. Ang malagim na Grandmaster ay mabilis na nag-abot ng contact card kay Donovan at magalang na nagsabi, "Old Master, ito ang paraan ng contact ko."
Hanggat maaari kang makipag-ugnay sa akin, mahahanap mo ang nakatatandang nakasuot ng dugo at nakatatandang netherworld. Kinuha ni Donovan ang contact card, sinulyapan ito, at pagkatapos ay inilagay sa mesa. Sige, pwede na kayong umalis. Okay. Ngunit, matandang master, kung tatanungin ko, napakalakas mo, at apo mo si Master Terence, at alagad ni Mr. Yang, bakit hindi niya sinabi kahit kanino? Hanggat naglalabas ka ng kaunting impormasyon, sino sa mundo ng paglilinang ang hindi magbibigay sa iyo ng mukha? Nalilitong tanong ng Old Ancestor Yellow Spring, sa pagkakaalam ko, maraming kaaway si Master. Bagamat nakakatakot ito sa bawat pagkakataon, ito ay medyo. Hehe, Yomi? Tatanungin mo ba ako kung bakit ko pinayagan si Lil Terence na lumabas doon at hindi nakialam? Alam ni Donovan na ang mga tao sa Blood-clad Yellow Spring sect ay magkakaroon ng tanong na ito maaga o huli. Kung ang tanong na ito ay hindi nasagot ng maayos, hindi nila ito masyadong iisipin sa mga oras na iyon, ngunit tiyak na magdududa sila sa katotohanan o kung ano ang gusto nila ni Dong, kung ano ang gusto ni Linford. Kaya naman, nakaisip na siya ng dahilan. Tama, matandang master. Nandyan si Master. Huwag na nating pag-usapan ang banta ng ating dugong dilaw na sekta sa Tagsibol. Maging ang mga tao mula sa sinaunang pamilya ng silangan at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay sapat na para harapin ni Master. Bakit? Hindi ka ba nakialam? Tumango si Yomi at naguguluhang tanong. Sa tingin mo ba magiging ganito kabilis ang paglaki ni Terence kung makikialam ako? Ang sinabi ni Donovan ay kalahating totoo at kalahating mali, 30% totoo at 70% mali. Kung tutuusin, napag-usapan na niya ito noon nina Malcolm, Mr. Yang, at Owen. Kung gusto ni Terence na lumaki, hindi siya maaaring magkaroon ng masyadong maraming panlabas na puwersa na maaasahan. Nabasa na rin ni Owen ang kapalaran ni Terence noon magkakaroon lamang siya ng mas malaking pagkakataon kung hahayaan niyang umunlad si Terence ng mag-isa. Sa ganitong paraan lang, makakaharap si Terence ng maraming hindi inaasahang panganib, ngunit sa huli, ligtas siya. Ang mga panlabas na kadahilanan ng tao ay maaaring lumitaw lamang ng 3 beses sa isang taon, kaya hindi ito makagambala sa buhay ni Terence. Kapag ito ay lumampas sa 3 beses, maaaring lumihis ang buhay ni Terence. Ito ang dahilan kung bakit itinakda ni Owen ang panuntunan ng 3 beses sa isang taon. Siyempre, ang tulong na ito ay limitado lamang sa mas lumang henerasyon. Si Galton at ang iba ay mga tagasunod ni Terence, ngunit hindi sila kasama. Sila ay sariling mga kaibigan at bilog ng kapangyarihan ni Terence. Sila ay sinanay mismo ni Terence at walang kinalaman sa mga panlabas na puwersa. Sa pamamagitan lamang ng pagpayag kay Terence na malayang umunlad ay makakamit nila ang higit pang mga hindi inaasahang pagkakataon, at ang mga pagkakataong ito ang pinakamahalagang kondisyon upang makawala sa bitag mula noon. Ang pagpapadaan kay Terence sa mas malupit na pagsubok ay ang wakas lamang. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa grupo ng mga taong umalis noon. Sa hitsura nito, ang pag-unlad ni Terence ay tulad ng pinlano ni Owen. Halos lahat ng mga tagapagmana ay nasa panig ni Terence. Ang mga taong ito ay magiging malaking tulong kay Terence sa pagsira sa bitag na iyon. Kung wala ang kanilang tulong, hinding-hindi maaabot ni Terence ang antas na iyon ng paglilinang at mga koneksyon. Gayunpaman, hindi niya masabi ang mga bagay na ito sa mga tao ng Yellow Spring Sect, kaya nagtanong siya bilang tugon. Ito. Sa tingin ko ay hindi. Ang matandang ninuno na Yellow Spring ay natigilan saglit bago niya naisip ang pangunahing punto. Paano maabot ng isang bulaklak na tumubo sa isang greenhouse ang kasalukuyang taas nito? Kung may tao sa likod ng lahat, hindi na magkakaroon ng pressure si Terence na mag-level up. Paano naging posible para sa kanya na makapasok sa Sky Class mula sa Golden Class sa wala pang isang taon? Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ng matandang ninuno na dilaw na tagsibol ang paghanga sa katapangan nina Donovan at Malcolm. Gaano kalakas ang loob para itapon ang isang junior sa secular na mundo at hayaan siyang malayang umunlad? Hindi nakakagulat na lumaki si Master ng napakabilis.
Tumango ang patriarch na may damit na dugo bilang pagsang-ayon. Siyempre, kung meron talagang sitwasyon na hindi masolve, we'll take action. Ang mga sumunod na salita ni Donovan ay nagpatalsik sa patriarch na nakasuot ng dugo at ang iba pang dalawa sa malamig na pawis. Isang sitwasyon na talagang hindi kayang lutisin. Nangangahulugan ba iyon na kailangang patayin nilang tatlo si Terence? Pareho silang nabigla at natakot sa pag-iisip kung talagang susundan nila si Terence sa kainaita ng sandali, malamang na mga bangkay na sila ngayon. Mabuti pa si Donovan, ngunit ang lalaking iyon ay isang baliw na tao. Kung hihilingin sa kanya na lumaban, malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng awa at maging kanyang kampon. Haha, sa ating tatlo dito sa hinaharap, hindi mo na kailangang gawin ito sa iyong sarili. Sa mundong ito ng paglilinang, may mga bagay na hindi maluluta sa ating tatlo. Tinapik-tapik ng punong dugo na patriarch ang kanyang dibdib at nangako. Tama, ang matandang Panginoon ay maaaring manirahan sa pag-iisa dito ng mapayapa. Tatlo sa amin ay higit pa sa sapat na mga gawain para sa iyo. Ang matandang ninuno na Yellow Spring ay tumango at sinabi. Pagkabalik ko, ganap kong reformahin ang Intelligence Department at tututukan ang munting Masters News. Nagmamadaling sabi ng malagim na ninuno. Saglit na nag-isip si Donovan at sa wakas ay tumango sa mungkahi ng tatlo. Okay, pero huwag masyadong makialam sa paglaki ni Terence. Maaari mong panoorin siya, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay. Maliban kung may panganib na wala kang pagpipilian kundi kumilos. Gayunpaman, kailangan mong ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon pagkatapos ng usapin. Siyempre, mainam na ipaalam sa kanila ng maaga, ngunit maaantala ang mga bagay. Kung minsan, ang panganib ay kaagad. Kung naantala sila sa pagpapaalam sa kanila, ang panganib ay maaaring nangyari na. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan ni Donovan ang tatlo ng karapatang kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon. Siyempre, hindi tinanggihan ni Donovan ang mungkahi ng tatlo. Sa paghakbang ni Terence sa mas mataas na antas, ang pagkakaroon ng tatlong tao upang tulungan siyang bantayan siya ay makakapagligtas sa kanya ng kaunting pag-aalala. Kung tutuusin, marami siyang pinagkukunan ng kita, ngunit ang isa pang tao ay palaging isa pang lakas. Salamat sa tiwala mo, matandang master. Hindi naramdaman ng tatlo na hindi nararapat na tulungan si Donovan. Noon, ipinagmamalaki ng ligaw na leopard na patriarch ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta na siya ang kampa ni Donovan. Kahit saan siya magpunta, ipapakita niya ang kanyang lakas. Kung tutuusin, inggit na inggit sila sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakaluwalhating bagay na maging nasa ilalim ng isang makalangit na dalubhasa sa landas. Ang iba ay hindi makakahanap ng ganoong pagkakataon kahit na gusto nila. Siyempre, ang ikinadismaya ng tatlo ay halatang nakatago ang pagkakakilanlan na ito. Ayaw ni Donovan na ihayag nila ito sa publiko, at ang pag-iisa ni Donovan ay ang sanayin si Terence. Ang balitang ito ay hindi maibubunyag maliban kung gusto nilang mamatay. 3,166. Gayunpaman, napakasaya pa rin nila na binigyan sila ni Donovan ng kapangyarihan na kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon. Ito man lang ay nagpakita na itinuring sila ni Donovan bilang kanyang sariling mga tao at hindi lamang nagpapanggap na magalang upang magsinungaling sa kanila. Siyempre, mula sa kanilang pananaw, hindi na kailangang magpanggap si Donovan na magalang sa kanila. Kung gusto ni Donovan na patayin sila, magagawa niya ito sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Para sa kanya na ipagkatiwala sa kanila ang gawaing ito ay isang malaking karangalan. Sana mailihim mo ang presensya ko dito. Ayokong kumalat ang balita tungkol sa akin bago pa lumaki si Terence. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari sa akin noon. Binigyan ni Donovan ng babala ang tatlong matandang ninuno. Huwag kang mag-alala, matandang master. Wala kaming sasabihin. Hindi kami sesulakay maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Sa ibabaw, pananatilihin pa rin namin ang aming relasyon sa munting Panginoon. Tumango ang matandang ninuno Yellow Spring at maingat na nagtanong. Hindi na kailangan yan.
Humanap tayo ng dahilan para maresolba ang sama ng loob sa inyong dalawa para hindi siya mag-alala. Gusto rin ni Old Linford na tulungan si Terence na maibsan ang pressure. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay nasa ilalim ng labis na presyon ngayon, at ang matandang Linford ay natakot na hindi ito kakayanin ni Terence. Kung ito ay isang taong mahina ang isip, nabaliw na sila. Sige, alam na namin ang gagawin. Sumagot kaagad ang Old Ancestor Yellow Spring. Sige, you guys can go. Kung meron man, you can contact me. Ibinigay ni Old Linford ang kanyang numero ng telepono sa lumang ninuno na dilaw na tagsibol. Wala akong business card. Maaari mo itong ibaba. Naalala ko na. Sa kabilang banda, ang nakakatakot na elder ay naglabas na ng isang notebook at isinulat ang numero ng telepono ni Donovan. Medyo na-excite siya. Isa itong makalangit na dalubhasa sa Dao. Sa hinaharap, ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay magkakaroon ng makapangyarihang taga-suporta, isang makalangit na dalubhasa sa Dao, na mas kahanga-hanga pa kaysa sa 5 elementong sekta. Kung sina Donovan at Malcolm ay magsasama, ang 5 elemento na sekta at ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay matatapos. Tahimik na umalis ang 3 patriarka. Hindi napigilan ng matandang Linford na mapangiti habang pinapanood silang umalis. Ang bagay ngayon ay pinaghalong mabuti at masama. Hindi siya makaalis sa West Star Village ng mahabang panahon na isang nakamamatay na kahinaan. Sa kabutihang palad, tanging ang nakasuot ng dugo na Yellow Spring Sect ang nakakaalam na narito siya. Kung hindi, mas maraming sekta ang nakakaalam, mas malamang na malantad ang bagay ni Donovan. Hindi magandang bagay na nalantad ito kung nahulaan ng lahat na si Donovan ay hindi makakaalis sa nayon, kung gayon ang mga sekta na natalo noon ay maglalabas ng kanilang galit kay Terence. Maliban kung bumalik si Terence sa nayon upang maiwasan ang gulo, magkakaroon siya ng mga kaaway sa buong mundo. Sa makatuwid, mahigpit na ipinag-utos ni Donovan ang dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo na panatilihin itong lihim sa pagsasaalang-alang na ito. Matapos umalis sa hangganan ng West Star Mountain Village, umupo silang 3 sa damuhan sa gilid ng kalsada at nakahinga ng maluwag. Ang langit ay unti-unting lumiliwanag, at silang 3 ay humihingal ng husto sa matagal na takot. Winter, mukhang tama ang iyong premonition at hula. Sinong mag-aakala na ang matandang master ay pupunta dito upang manirahan sa pag-iisa? Mapait na ngumiti ang Old Ancestor Yellow Spring at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sinasabi ko lang. Ang nakakapagtaka pa ay si Terence ay apo ng matandang master, ang alagad ni Mr. Yang. Gusto pa nga naming patayin si Terence, hindi ba't kamatayan lang ang hinihingi namin? Walang magawa ang matanda na nakasuot ng dugo. O tama, paano natin lulutasin ang mga sama ng loob natin kay Master Terence? Biglang naisip ng malagim na matanda ang pangunahing punto. Hiniling ni Donovan sa kanila na humanap ng dahilan para bitawan ang The Grudge, ngunit paano? Paano kung pupunta tayo sa lungsod ng Stonegate at kausapin si Master Terence? Iminungkahi ng Old Ancestor Yellow Spring. Paano ko ilalagay? Dapat ko bang sabihin? Sumimangot ang nakasuot ng dugong elder at sinabing, kung gayon, maghahinala ba si Master Terence sa pakay natin? 2 ninuno, may magandang ideya ako. Iminulat ng malagim na ninuno ang kanyang mga mata at sinabing, maaari tayong pumunta at sabihin kay Terence na ang taong umupa sa atin noon ay si Irving, at ang lahat ay nagsimula sa kanya. Bawat utang ay may utang, at gusto naming maghiganti kay Irving, ngunit ngayong disipulo na siya ng Dark Palace, hindi maganda para sa amin na maghiganti. Kung makakausap natin si Cheryl sa pamamagitan ni Master Terence, at hilingin sa kanya na tulungan tayong harapin si Irving, magiging maganda iyon. Oh! Magandang ideya iyan, pero matutulungan ba tayo ni Master Terence? Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay tumango at nagtanong. I think it's about 80%. After all, may maipapangako tayo sa kanya. Halimbawa, kung kailangan niya ng tulong ng Blood-clad Yellow Spring Sect, matutulungan natin siya.
Sa ganitong paraan, hindi lang tayo magkakaroon ng dahilan para tulungan si Master Terence, ngunit hindi niya tayo paghihinalaan. Sabi ng matanda. Masama, nakikita ko na ang iyong isip ay lubos na nababaluktot. Agad na naramdaman ng matandang ninuno na dilaw na tagsibol na napakaganda ng ideya ng matandang ninuno na malagim. Tumango siya at sinabing, "Very good. This way, we have a reason to help Terence." Nakahinga ng maluwag ang malagim na ninuno. Old Ancestor Yellow Spring, masyado kang mabait. I'll make up for my mistake. Hindi lang ikaw ang walang ginawang masama, kundi nag-ambag ka rin, isang malaking kontribusyon. Kung hindi dahil sa mabagal nating investigasyon at pagkaantala ng pag-atake natin kay Master Terence, siguradong patay tayo kung talagang pumupunta tayo para patayin si Terence, dumating man ang Old Master o patay na si Master Terence. Malaking kontribusyon ang ginawa mo. Ikinaway ng matandang ninuno na Yellow Spring ang kanyang kamay at sinabing, "Oo, nailigtas mo na ang aming Yellow Spring sect sa pagkakataong ito. Simula ngayon, hindi ka na isang utusan. Ikaw ang aming mga Blood Robe, Third Brother, at opisyal na kayong naging mataas na opisyal sa Blood Robe's Yellow Spring sect." Tumango ang ninuno na nakasuot ng dugo. "Salamat sa iyong paglilinang, mga patriarka. Sa puso ng kadiliman, kayong dalawa ay palaging magiging masters ng kadiliman." Nagpapasalamat na sabi ng malagim na ninuno. "Hindi, ang aming kasalukuyang amo ay si Terence. Huwag kang magkamali at hayaan ang matandang master na magkamali, hindi ito magiging mabuti. Magiging underlings na tayo ng master simula ngayon. Pareho lang." Sabi ng Old Ancestor Yellow Spring. "Oo." Mabilis na sumagot ang malagim na ninuno. Pagkakasundo nilang tatlo ay umalis na sila patungong Eastern Sea City. Siyempre, ayaw na nilang mag-antala pa. Pagkatapos ng lahat, ang katayuan ni Donovan sa kanilang mga puso ay parang isang sumpa. Nang ang nakasuot ng dugo, dilaw na bukal, at malagim na mga ninuno ay tumayo sa harap ng Terence's Villa, ang kanilang mga damdamin ay ganap na naiiba mula noong sila ay umalis sa nakasuot ng dugong Yellow Spring sect. Sa oras na iyon, puno sila ng galit at puot kay Terence, na gustong patayin siya. Pero ngayon, respeto at takot lang ang nasa puso nila. 3,167. Natatakot sila na kung hindi nila makuha ang kapatawaran ni Terence, sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ni hindi nila alam kung kikilalanin pa rin sila ni Donovan bilang kanyang mga alipin. At kaya, pinindot nila ang doorbell sa sobrang kaba. Huminto si Terence sa pag-channel ng sining ng Dragon Mastery at lumabas ng silid patungo sa pasukan ng villa nang makita niya ang 3 tao sa labas. Sa puso niya, may mga unos din. Sa 3 tao sa labas, 2 ang Sky Class Late Phase Peak, at 1 ang Sky Class Late Phase Peak. Anong klaseng grupo ito? Sa sinaunang panahon, lahat sila ay walang takot na pag-iral, ngunit sila talaga ay nagpakita sa harap ng kanyang bahay. Ano ang layunin ng mga taong ito? Kayong 3, pwede ko bang itanong kung sino ang hinahanap nyo? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Dahil ang 3 ay hindi napipilitang pumasok at magalang na nag-doorbell, si Terence ay lihim na nagbabantay, ngunit magalang pa rin siyang nagtanong sa ibabaw. "Excuse me, ito ba ang tirahan ni Terence, ni Young Hero Linford?" Maingat na tanong ng patriarch na may dugo. Ang tanong na ito ay nagpakibot sa mga talukap ng mata ni Terence. Young Hero Linford. Ito ang Sky Class Late Phase Peak, at tinatawag niya ang kanyang sarili na Young Hero Linford. Wala namang masama, di ba? Sa sandaling ito, talagang nalilito si Terence. Sino ang 3 taong ito? Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Terence, ang ninuno na dilaw na tagsibol ay hindi napigilan na titigan ang ninuno na nakasuot ng dugo. Natural na naunawaan niya na ang ninuno ay masyadong nagagalit at ginawang kaina-hinala si Terence. Umubo siya at tinuro si Terence, "Anak, ikaw si Terence, tama. Ako iyon." Lalong naguguluhan si Terence ngayon. Anong ginagawa ng 3 taong ito dito? Paano magiging magalang ang isa at mayabang ang isa? Old Ninuno Dilaw Spring glanced sa lumang ninuno malagim gubat.
Naturally, alam ng matandang ninuno na malagim na kagubatan na kailangan niya upang maayos ang mga bagay. Umubo siya at bumaling kay Terence, si Terence, sa tingin ko. Ang dalawang ito ay ang dalawang matandang ninuno ng ating sekta. Ang isa ay may magandang ugali, ang isa ay may masamang ugali. Bloodclad Yellow Spring Sect. Nagbago ang mukha ni Terence habang nakatingin sa tatlong taong nasa harapan niya, natulala. Kung tungkol sa kanilang mabuti at masamang ugali, naranasan na niya ang mga ito noon, ngunit ang tatlong ito ang kanyang pinakamalaking kaaway, at lohikal na pagsasalita, dapat ay nagsimula na siyang labanan ang mga ito sa sandaling dumating sila. Bakit sila nakatayo dito at kinakausap siya? Hindi kaya lahat ng eksperto ay may kakaibang ugali. Hindi masama. Ang malagim na ninuno ay tumango at nagsabi, maaaring may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating sekta at ni Mr. Terence. Nandito kami ngayon para ayusin ito. Resolve ang hindi pagkakaunawaan. Hindi talaga maintindihan ni Terence kung ano ang ginagawa nitong tatlong ito. Kung hindi dahil sa kakayahan ni Terence na sabihin ang kanilang lakas, iisipin niya mga scammer sila. Ngunit, anong Sky-class late phase peak ang magkakaroon ng oras na dumating at kumilos na parang scammer? At dalawa sila. Kahit na ang Sky-class late phase peak ay wala sa mood na kumilos na parang scammer, tama ba? Tama, hindi mo ba kami iimbitahan, Mr. Terence? Ang tono ng malagim na ninuno ay hindi mabuti o masama. Sige, pumasok ka na. Huminga ng malalim si Terence. Ito ay isang pagpapala, hindi isang sumpa, at hindi niya ito maiiwasan. Sa lakas ng tatlong ito, hindi siya makatakas kahit gustuhin niya, at hindi rin siya makalaban kahit gustuhin niya, kaya napagdesisyonan niyang tingnan kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Kung titignan, hindi masyadong mabait ang tatlo, pero wala naman silang masyadong ginawang kabalbalan. Nagpa siya si Terence na maging cool. Ang lumang ninuno na dilaw na bukal ay hindi maiwasang humanga sa kalmado ni Terence kahit na marinig ang kanilang pagkakakilanlan. Siya nga ay ang inapo ng dalawahang halimaw ni King Kong na may napakalakas na lakas ng pag-iisip. Hindi niya alam na ang tingin ni Terence ay isang pagpapala at hindi isang sumpa. Pumasok ang tatlong patriarch sa villa ni Terence. Si Yasi ay nasa paaralan pa, at sina Zyrene at Sheena ay nagsasanay ng kanilang mga kanta sa itaas. Bihira silang bumaba sa maghapon, kaya lang si Terence at ang tatlo ang naiwan sa sala. Mr. Terence, may hindi pagkakaunawaan sa amin kanina. Pinatay mo ang ilan sa aming mga tauhan, tama? Tanong ng malagim na ninuno pagkaupo. Ang ninuno ng Netherworld at ang ninuno na nakasuot ng dugo ay hindi mahusay na magkaila sa kanilang sarili, ngunit ang malagim na ninuno ay lubos na may kakayahan. Sa makatuwid, siya lamang ang nagsalita sa ngalan ng iba. Tama. Gayunpaman, ang mga tao mo ang unang gustong pumatay sa akin, kaya napilitan akong lumaban. Hindi alam ni Terence kung bakit nandito ang tatlo, kaya wala siyang itinatago. Kung tutuusin, ang mga bagay na ito ay maaaring malaman kahit hindi niya sabihin, kaya't maaari rin niyang sabihin sa kanila ang totoo. Nako, alam namin. Wala kaming sama ng loob kay Mr. Terence. Ang dahilan kung bakit gusto naming patayin si Mr. Terence ay dahil tinanggap namin ang isang misyon, kaya pumunta kami para patayin si Mr. Terence, sabi ng malagim na patriarch. Kinukuha namin ang pera ng mga tao at tulungan silang malutas ang kanilang mga problema. Iyan ang aming orihinal na layunin. Naiintindihan ko. Hindi kita sinisisi. Tumango si Terence. Dati na siya sa pangkat ng assassin sa Common World, kaya naintindihan niya ang mga patakaran ng Assassin World. Walang tama o mali dito, at hindi niya sisisihin ang isang mamamatay tao, lahat ng kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito, at bawat utang ay may utang. Aayusin ko ang score sa sino mang gustong pumatay sa akin. Tama na yan. Tinampol ng malagim na ninuno ang kanyang hita at sinabing, talagang matalinong tao si Mr. Terence. Napakadaling kausapin si Mr. Terence, naintindihan niya agad ang aming mga intensyon. Nagpunta kayo dito para lang sabihin ito. Kakaibang tiningnan ni Terence ang matanda.
Siyempre hindi lang iyon nagpadala kami ng Sky Class Masters, ngunit hindi sila katugma ni Mr. Terence, kaya nagpasya kaming sumuko sa plano. Kahit nakasalanan namin ang pagpatay kay Mr. Terence, pinatay niya ang marami sa aming mga tauhan pagkatapos nito. Paano na lang natin hayaan ang bagay na ito? Sabi ng matanda. Kalimutan na lang natin. Si Terence ay hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga may isang magandang bagay. Hindi kayang pumatay ng tao ang grupong assassin, at gusto pa nilang makipagkasundo. Bukod dito, hindi siya kumpiyansa na makakatakas siya sa alinman sa tatlong ito, kaya paano niya ito hahayaan? Oo, ano sa tingin mo, Mr. Terence? Tumango ang malagim na ninuno at nagtanong. Ako. Siyempre wala akong tutol. Pero, sincere ba kayong lahat? Naramdaman ni Terence na medyo kakaiba ito kahit paano niya ito tingnan. Pagkatapos ng lahat, mayroong 3 Sky Class Late Phase Peak Masters, at 2 sa kanila ay ganap na Masters. Hindi makapaniwala si Terence na ang isang grupo ng ganitong malalakas na grupo ay pupunta dito at makikipagpayapaan. 3,168. Oo naman. Sa katunayan, makikita rin natin na malaki ang potensyal ni Mr. Terence at ayaw nating maging kaaway niya. Tumango ang nakakatakot na ninuno at sinabing, syempre, hulaan mo siguro na tayo ay Sky Class Late Phase Peak at least dahil tayo ang mga matandang master ng Bloodclad Yellow Spring Sect, tama. Tama na yan. Tumango si Terence. Ito ang pinakanalilito niya, dapat madali lang siyang patayin ng 3 ito, kaya bakit ang dami nilang pinag-uusapan? Ang totoo, hindi madaling kumikilos ang matandang ninuno ng ating sekta, iyan ang tuntunin. Limitado ang perang ibinibigay sa atin ng employer, makakapagpadala lamang tayo ng Sky Class Mid-Phase sa pinakamaraming, at hindi natin mahihirapan ang matandang ninuno sa perang ito. Ang pagpatay sa iyo ay maaaring kasing dali ng pag-angat ng daliri, ngunit hindi natin gagawin iyon. Dahil may mga patakaran sa bawat paglabag sa mga patakarang ito, at magagawa natin. Sa kabaligtaran, maling impormasyon ang ibinigay sa amin ng aming amo at naging sanhi ng malaking pagkalugi sa aming sekta. Gusto naming maghayganti sa kanya. Seryoso kaming naghinala na sinasadya niya kami. Paliwanag ng malagim na ninuno. Marami sa mga tuntuning ito ay ginawa ng malagim na matandang lalaki para makuha ang tiwala ni Terence. Siyempre, may mga dahilan siya, at naniwala si Terence sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng 3 ito dito kung hindi. Sino ang amo mo? Sino ang kumuha ng mga tao mo para patayin ako? Ito ang tanong na pinaka gustong malaman ni Terence. Itong amo mo ay matandang kakilala mo. Actually, we think you're a young expert with endless potential and want to befriend you, the ghastly patriarch said. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Ang aming Bloodclad Netherworld sect ay mayroon ding mga kabataang talento. Personal kaming pumunta dito para humingi ng tulong sa iyo para turuan ng leksyon ang amo na ito. Kung hindi, hindi namin ito magagawang ibaba. What's wrong? Makapangyarihan ba ang pinanggalingan ng amo na to? Kahit kayo ay walang lakas ng loob na kumilos. Napakurap si Terence. Hindi yun. Ang malagim na ninuno ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, kami ay isang assassin organization kung tutuusin, at hindi maganda para sa aming reputasyon na makitungo sa aming employer. Bukod dito, hinala lang namin na sinusubukan kaming linlangan ng employer. At isa pa, disipulo siya ng isang sinaunang sekta ngayon, at hindi maganda para sa atin na gumawa ng kahit ano sa isang sinaunang disipulo ng sekta. Path. Isang sinaunang alagad ng sekta. Sa tingin nyo, magagawa ko ang anumang bagay sa isang sinaunang sekta na kinatatakutan ninyong lahat. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Of course. Kaya nga kami pumunta dito ng personal. Kung hindi, sa tingin mo ba ay magiging napaka-influential mo na kaming dalawa ng patriarch at ng butler ko ang magkasama sa inyo? Tanong ng malagim na ninuno. Oh, sinong amo mo? Tanong ni Terence, nalilito. Irving. Siya ay isang disipulo ng madilim na palasyo ngayon, sabi ng matanda.
Kung hahabulin natin sila, magdudulot ito ng hidwaan sa pagitan ng mga sinaunang sekta. Hindi naman kailangang gawin iyon ni Mr. Terence. Sa pagkakaalam ko, ang kasalukuyang pinuno ng Dark Palace, si Cheryl, ay babae niya, tama ba? Sasabihin pa lang ni Terence na hindi niya babae si Cheryl, ngunit isang mabuting kaibigan nang maalala niya ang ginawa nitong pag-amin bago siya umalis. Malamang babae niya ngayon kaya tumango siya. Si Irving. Sa wakas nalutas na ang mga pagdududa ni Terence. Nagtataka siya kung paano niya na-provoke ang mga tao ng blood-clad Yellow Spring Sect, ngunit hindi pala nila sinasadyang maghanap ng gulo, ngunit pinagkatiwalaan sila ng isang tao. Sa ganitong paraan, nawala ang pagkamuhi ni Terence sa dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Ang pangkat ng assassin ay binayaran lahat para magtrabaho, at ang pangunahing salarin ay si Irving. Ano ang mapapala ko dito? Inisip ito ni Terence at nagtanong. Alam niyang humihingi siya ng balat sa isang tigre, ngunit ang daming ipinaliwanag ng matanda, at wala na silang gagawin sa kanya. Kaya naman nagkaroon ng lakas ng loob si Terence na magtanong. Parusahan mo siya at tulungan mo kaming ilabas ang aming galit. Isipin mo ito bilang pagbibigay sa amin ng mukha. May utang kaming pabor sa iyo at tiyak na ibabalik namin iyon. Old Ancestor Yellow Spring sabi. May utang ka sa akin. Nag-isip sandali si Terence, ito ay isang kumikitang negosyo. Tiyak na parurusahan ni Cheryl si Irving, kaya walang utang na loob sa kanya ang dilaw na sekta ng tagsibol na walang bayad. Ito ay talagang isang magandang bagay. At kaya, tumango si Terence, okay, since that's the case, it's a deal. Diretso. Old Ancestor Yellow Spring nodded and said, I like straightforward people the most. Okay. It's settled then. Hindi ka naiistorbohin naming tatlo. We'll take our leave. Aalis ka ng ganon-ganon lang. Kumurap-kurap si Terence, hindi niya akalain na nandito pala talaga ang tatlo para dito, aalis pagkatapos. Tama. Ang layunin ng aming paglalakbay ay hilingin kay Mr. Terence na tulungan kaming ilabas ang aming galit kay Irving. Matagal nang itinatag ang aming blood-clad Yellow Spring Sect, ngunit hindi kami kailanman nalinlang ng aming amo ng ganito. Ito ay isang scam. Galit na sabi ng malagim na ninuno. Sige, ipapaalam ko kay Cheryl. Mag-iingat kayong tatlo. Tumango si Terence. Sige, hindi mo na kami kailangang paalisan. Papunta na kami. Dahil doon, sinundan ng malagim na ninuno ang dalawa palabas ng villa ni Terence. Hindi talaga sila tumigil. Nakakunot ang noo ni Terence habang pinapanood silang umalis. Ang bagay ngayon ay talagang medyo kakaiba. Ang mga salita ng matanda ay tila makatwiran, ngunit naramdaman ni Terence na hindi na kailangan ng tatlo na tretuhin siya ng ganito sa kanilang katayuan. Dahil ba talaga kay Irving? Kung gusto nilang harapin si Irving, maaari lang nilang sabihin sa Dark Palace at may utang na loob sa kanila. Hindi naman kailangan na pumunta sila dito at magsayang ng oras, di ba? Gayunpaman, kung dahil si Cheryl ang kasalukuyang pinuno ng Dark Palace, at sinubukan nilang patayin siya, natakot sila na hindi pagbigyan sila ni Cheryl. Ito ay posible, at kaya sila ay lumapit sa kanya upang hikayatin siya. Iyon lang ang posibilidad na naisip ni Terence, ngunit nakahinga siya ng maluwag na ang tatlo ay walang anumang puot. Hindi naman siya binigyan ni Jade ng anumang babala sa simula, ibig sabihin ay ayaw talaga siyang patayin. Kaya, naiiling na lamang ni Terence ang kanyang ulo at hindi na muna ito isipin sa ngayon. Kung tutuusin, walang kwenta ang pag-iisip tungkol dito. Dahil wala nang iba pa, nagpasya si Terence na mag-focus sa pagsasanay sa sining ng Dragon Mastery at pagpino sa Forging Fire. 3,169. Matapos umalis sa villa ni Terence, ang tatlong patriarka ay hindi nagmamadaling bumalik sa sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Sa halip, binalak nilang manatili dito sandali at mas kilalanin si Terence. Ngayon na sila ay mga alipin ni Terence, paanong hindi nila maiintindihan ang kanilang Panginoon? Kahit papaano, kailangan niyang malaman kung sino ang mga kaaway ni Terence, kung sino ang kanyang mga magiliw na sekta, at kung sino ang kanyang mga allipiers.
Pipigilan nila ang kanilang mga kaaway sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon, ngunit kailangan nilang gumawa ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mapagkaibigang sekta at ng kanilang mga tagasunod kung sakaling hindi sila magkaibigan. Kaya naman, nagpasya silang manatili at mag-imbestiga. Ghastly, palipatan ng intelligence team sa Eastern City at simulan ang pag-iimbestiga, Master. Kailangan nating kilalanin ang ating sarili at ang ating mga kaaway para tumulong na makabisado at mamuhay sa tiwala ng matandang Master. Old Ancestor Yellow Spring sabi. Okay, I know. Tatawagan ko na. Tumango ang nakakatakot na ninuno at tinawag ang intelligence team. Nakatanggap si Geoff ng pamilya Dorian ng ilang mahalagang balita ngayon. Ang pang-araw-araw na Celestial Master ng sekta na si Purian ay lumabas sa pag-iisa, at ang Celestial Master na Purian ay nagbigay ng kanyang tugon. Maaari silang makipagtulungan sa Geoff ng pamilya Dorian para harapin si Terence. Kaya naman, si Geoff ay sumugod sa silid ni Vladimir at kumatok sa pinto. Ama, pangalawang kapatid, mayroon akong magandang balita. Geoff, pasok ka. Ano ang kapanapanabik? Tanong ni Vladimir. Pare, ang pang-araw-araw na Celestial Master ng sekta na si Chadwick ay lumabas sa pag-iisa. Ang kanilang Celestial Master na si Chadwick ay nakipag-ugnayan lang sa akin, sinabing handa siyang makipagtulungan sa atin para patayin si Terence. Siguradong patay na si Terence sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang sabi ni Geoff. Oh, makakagalaw na kaya ang everyday sect? Saglit na nag-isip si Vladimir, pagkatapos ay sinabing, magtrabaho tayo sa kanila sa pagkakataong ito. Kapag naging full circle elite kami ni Silver Star balang araw, magagawa naming sulitin ang araw-araw at araw-araw na sekta. Pare, pinahihintulutan mo ba akong kumilos? Si James ay nasa sabik din. Gusto niyang patayin si Terence noon pa, ngunit hindi siya naglakas loob na pumunta ng mag-isa dahil natatakot siyang mapatay ni Terence ang mga kaaway na higit sa kanyang antas. Ngayon, kasama niya ang purong Yin Holy Master, dalawang Sky-class Late Phase Peak Masters. Kahit na si Terence ay may 3 ulo at 6 na braso, siya ay patay na. And, kasama natin si Celestial Master Chadwick, natural na magiging kalmado ako kung pupunta ka. Kung hindi, kakaiba talaga ang batang Terence na ito. Mapapatay niya ang mga masters na mas malakas sa kanya sa loob ng ilang segundo. Dapat tayong mag-ingat. Patuloy ni Vladimir, kung hindi dahil sa sekta ng pang-araw-araw at araw-araw, siguradong hihilingin ko sa iyo na iwaksi muna ang sama ng loob na ito sa ngayon. Kung tutuusin, marami na kaming nawala ng lakas ng loob. Kung may mangyari sa iyo, ang aming pamilya Dorian ay talagang humihina na. Sa panahong iyon, higit pang mga sinaunang pamilya at sekta ang hihigit sa amin. Hindi ito katumbas ng halaga. Ganyan ba kalakas ang lalaking Terence na iyon? Kumunat ang noo ng Silver Star of the East, halatang hindi sumasang-ayon. Huwag maliitin ang kalaban. Kinaway-kaway ni Vladimir ang kanyang kamay at sinabing, si Terence na iyon, siya ay may sariling paraan ng pamumuhay at hindi pinapatay ng kanyang mga kaaway. Hindi natin siya pwedeng maliitin, baka mabaygo tayo ng husto. Oo. Mabilis na sagot ng Eastern Silver Star, ngunit medyo minamaliit pa rin niya si Terence. Inisip niya na si Terence ay isa lamang Sky-class early phase, at walang paraan na mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Tandaan, kung talagang malakas si Terence at hindi na makontrol ang mga bagay-bagay, pagkatapos ay bitawan mo ang iyong puot at tumakbo pabalik ng mas mabilis hanggat maaari. Huwag subukang maging matapang. Nagbabala si Vladimir. Alam ko, Ama. Mag-iingat ako. Bagamat sinabi ito ni Geoff, ang kanyang mga salita ay puno ng perfunctory. Dahil dito, bahagyang kumunat ang noo ni Vladimir. Ang anak niyang ito ay hindi kasing tatag ng Geoff. Bagamat nandoon ang kanyang lakas, napaka-impulsive pa rin niya kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Napaka-masunurin ni Geoff. Ito rin ang dahilan kung bakit pinayagan siya ni Vladimir na pamahalaan ang pamilya Dorian ng walang anumang pag-aalala.
Gayunpaman, si Terence ay isa lamang Sky-class early phase gaano man siya kalakas, hindi siya posibleng maging kalaban ng Sky-class late phase peak, di ba? Kung iyon ang kaso, magagawa ni Terence ang anumang gusto niya sa sinaunang antas. Dagdag pa, dapat na pinatay ni Terence si Dorian sa likod ng asosasyon ng kalakalan ng practitioner, hindi siya hinayaang makatakas. Tila limitado pa rin ang lakas ni Terence, at ito ay nagpapahinga ng kaunti sa kinakabahang puso ni Vladimir. Kailan tayo kikilos? Tanong ni Vladimir. The everyday sect is waiting for our reply. As long as we agree, magpapadala agad sila ng mga tao para makipagkita sa atin. Sabi ni Joff. Sige, sabihin mo sa kanya na handa na rin ang pamilya natin. Hahayaan natin siyang makipagkita kay Celestial Master Chadwick at patayin si Terence. Sa puntong ito, lumingon si Vladimir para tingnan ang Eastern Silver Star. Silver Star, tandaan mo, kailangan mong umatake kasama si Celestial Master Chadwick. Huwag maging tanga para sumugod sa harapan at maging isang pagsubok. Naiintindihan ko. Si James ay hindi tanga. Dahil nagtutulungan ang dalawang pamilya, natural na gusto niyang si Celestial Master Pirin ang nasa unahan. Mas mainam kung ang magkabilang panig ay masugitan, at siya mismo ang papatay kay Terence. Ito ay hindi direktang magpapahirap sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, at maghihiganti siya para kay Baron. Si Joff ay umalis sa silid ni Vladimir at pumunta upang tawagin ang makalangit na paggalang na si Chadwick. Matapos matanggap ang tawag, sinabi ni Celestial Master Chadwick kay Leandro ang balita. Guro, pumayag ang pamilya Dorian na makipagtulungan sa amin para patayin si Terence. Kailangan pa nating patayin si Terence. Sa totoo lang, pagkatapos kong sumanib sa mga alaala ng dragon, napakadali para sa akin na patayin si Terence. Maaari lang akong magpadala ng ilang masters at patayin siya. Napabuntong hininga si Leandro. Pero ang dahilan kung bakit hindi ko ginawa iyon ay dahil gusto kong bigyan si Pao ng isang bagay na dapat itulak. Ngunit sa sitwasyong ito, kung hindi niya aalisin si Terence, hindi niya maaalis ang demonyo ng kanyang puso. Kailangan muna niyang tanggalin si Terence. Guro, dahil pumayag ka, ipapadala ko si Junior Brother Chadwick para makipagkita sa Silver Star ng silangan. Tumango ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick at nagtanong. Sure, pero bago siya umalis, sabihin mo na lumapit siya. May sasabihin ako sa kanya. Sabi ni Leandro. Sige, Master, hahanapin ko siya ngayon. Tumango si Heavenly Venerate Chadwick at umalis para hanapin ang Heavenly Venerate Chadwick. Ang Celestial Master na si Chadwick ay lumabas mula sa pag-iisa. Nabigo siyang makapasok sa tuktok ng huling yugto ng Sky Class. 3,170. Ilang beses na niya itong sinubukan, ngunit hindi pa rin ito umubra. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Class Late Phase Peak ay isang napakahirap na hiwa, at may pagkakataong makapasok sa landas ng langit pagkatapos noon hindi ito isang bagay na mauunawaan ng ganoon lang. Senior Kuya, paano na? Gusto mo bang lumabas ako ng bundok at patayin ang batang iyon? Sa tuwing lalabas sa pag-iisa si Heavenly Venerate Chadwick, lalabas siya at iuunat ang kanyang katawan. Kung tutuusin, matagal na siyang nakakulong sa kanyang silid at tiyak na gustong makalanghap ng sariwang hangin. Ngayong may misyon ng pumatay ng tao, aktibo pa rin siya. Master, iyon ay, ang iyong dakilang martial tita, ay pumayag na. Pero bago tayo umalis, si Master ay may sasabihin sa iyo, sumama ka sa akin. Tumango ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick. Sige. Mabilis na sinundan siya ng makalangit na paggalang na si Chadwick sa tirahan ni Leandro. Pagkalabas niya sa pag-iisa, alam niyang si Leandro ang reincarnation ng Mad Dragon Patriarch, kaya natural niya itong iginagalang. Dumating ang dalawa sa bahay ni Leandro at kumatok sa pinto, kagalang-galang na guro, dinala na ni Disipulo Chadwick si Junior Brother Chadwick. Sige, pasok ka. Mahinang sabi ni Leandro. Natutunan niya kung paano kumilos ng cool sa panahong ito, at habang siya ay medyo dandy sa kanyang pagkatao, kailangan niyang kumilos bilang isang pinuno sa sekta. Kakaiba kung hindi niya gagawin.
Si Disipulo Chadwick ay nagbibigay galang sa dakilang tiyuhin. Nagmamadaling sabi ni Heavenly Venerate Chadwick pagkapasok sa kwarto. Pure Yin, hindi na kailangang maging magalang. Sa pagkakataong ito, papatayin mo si Terence. May kailangan akong ipaalala sa iyo. Sabi ni Leandro sabay wagayway ng kamay. Eldest Tita Master, please speak. Ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick ay tumanggo sa kanyang ulo at tila lahat ay tainga. Ganito, kilalang kilala ko si Terence. Siya ang pinakamagaling sa pagtatago ng kanyang lakas, kaya ang lakas na ipinahayag niya ngayon ay maaaring hindi ang kanyang ultimate strength. He has endless cards up his sleeve, kaya kailangan mong mag-ingat. Sabi ni Leandro. Mahusay na martial tita, tatandaan ko ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Purin habang tumatango. Naniwala siya sa mga salita ni Leandro nang walang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, magkaklase at magkaaway sina Leandro at Terence. Kung pinahahalagahan pa rin ni Leandro si Terence pagkatapos na maging master ng Mad Dragon Sect, kung gayon ang purong yin ay kailangang mas pahalagahan pa siya. Buti naman naalala mo. Oo. Tumango si Leandro, kontento, pagdating ng panahon, kayo ni James mula sa pamilya Dorian ay sasalakayin ng sama-sama. Huwag maging gaaman, patayin siya sa isang hampas at huwag bigyan ng pagkakataon si Terence na makahinga. Pagkatapos makumplito ang misyon, huwag magtagal at bumalik kaagad. Narinig mo ba yon? Oo, Tito Master, naiintindihan ko. Sagot ni Celestial Master Chadwick. Sige, pwede ka nang umalis. Sabi ni Leandro. Ang Celestial na kagalang-galang na purong yin at Eastern Silver Star ay nagkita sa Central Business Hotel ng Eastern City. Hindi pa siya nakakapunta sa ibang lugar, ni hindi pa siya nakakapunta doon. Ito ang lugar kung saan minsan tumuloy si Dorian Buroo, kaya pinili niya ang lugar na ito. Una, ito ay dahil pamilyar sila sa lugar, at pangalawa, ito ay dahil ang lugar na ito ay mas malapit sa Terence's Villa. Maaari nilang patayin ang kanilang daan patungo sa kanyang pintuan anumang oras. Tulad ng para sa makalangit na paggalang na si Chadwick, hindi pa siya nakapunta sa East Ocean City dati. Siya ay nanirahan kung saan man nakatira ang Silver Star of the East. Gabi na nang dumating ang dalawa, ngunit nagkataong dumating ang kanilang sasakyan kasabay ng sasakyan ng intelligence team ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Ang mga elder na nakasuot ng dugo, mga Yellow Spring Elder, at mga nakakatakot na elder ay nananatili rin sa Central Hotel. Ito ang pinakamalapit na hotel sa Terence's Villa, at magiging maginhawa para sa kanila na imbestigahan si Terence. Naturally, hindi kilala ng Heavenly Venerate Purin at Eastern Silver Star ang mga miyembro ng intelligence team ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay namamahala sa gawaing panektik at hindi magpapakita ng kanilang mga mukha sa publiko, lalo pa ipaalam sa iba ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi nila sila kilala. Ang pangkat ng panektik ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakadamit ng dugo ay nagtala ng lahat ng mga sikat na figures sa sinaunang panahon. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa kanilang mga puso. Kaya naman, napansin agad sila ng namamahala sa intelligence team na si Shalom sa paglabas nila sa entrance ng hotel. Nang mabuk na ng makalangit na purong yin at Eastern Silver Star ang kanilang mga kwarto, itinala ng Wind Saint Bird ang kanilang mga numero ng kwarto at sabay na pumasok sa elevator. Ang Wind Saint Bird at ang iba pang mga silid ay nabuk na ng malagim na patriarch noong nakaraang araw. Ang dahilan kung bakit siya naghintay na umakyat kasama ang makalangit na purong yin at Eastern Silver Star ay para marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa. Matapos makapasok sa elevator, walang itinago ang Heavenly Venerate Chadwick at Eastern Silver Star. Kung tutuusin, hindi nila inisip na sino man mula sa secular na mundo ang maaaring magbanta sa kanila. Higit pa rito, hindi mauunawaan ng mga tagalabas ang kahulugan ng kanilang mga salita. Malapit lang nakatira si Terence. Tanong ni Celestial Master Chadwick. Oo, sa isang villa hindi kalayuan dito. Magpapahinga ba tayo saglit bago umalis, o mamayang gabi? Tanong ng Eastern Silver Star.
Let's go tonight. Kung mas maaga tayo, mas maaga tayong magiging mas mahusay. Aalis tayo pagkatapos natin, sabi ni Celestial Venerable Chadwick pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mabuti naman. Tumango si Eastern Silver Star. Ang usapan nilang dalawa ay parang may bibisitahin silang kaibigan. Kung hindi dahil sa hanging banal na ibon, walang ibang makakapansin dito. Gayunpaman, ang hangin ng puso ng banal na ibon ay nangineg. Itong dalawang Sky-class late phase peak masters, nandito ba sila para harapin si Terence? Pagkatapos ng lahat, nakuha na ng intelligence team ang balita na ang pamilya Dorian at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay may awayan. Hindi inakala ng ibon na magandang bagay na sabay silang lumapit kay Terence. At saka, sa sinabi nila, napakabilis nilang aalis pagkatapos ng kanilang negosyo. Maliban sa pagpatay ng mga tao, ano pa ang maaaring gawin ng napakabilis para sa mga eksperto sa sinaunang antas na ito? Gayunpaman, sa ibabaw, ang hanging Saint Bird ay hindi gumawa ng tunog. Ilang taon na siyang nangangalap ng impormasyon at matagal na niyang nilinang ang kakayahang hindi ipakita ang kanyang emosyon. Kaya, kahit papaano sa ibabaw, ang Wind Saint Bird ay nakatuon sa paglalaro sa kanyang telepono sa sandaling nakasakay siya sa elevator at hindi pinansin ang purong Yin Holy Master at ang silangang Silver Star. Pagdating nila sa sahig kung saan naroon ang Wind Saint Bird, hindi na nito pinansin ang Celestial Venerable Chadwick at Eastern Silver Star. Sa halip, lumabas ito ng elevator kasama ang dalawa nitong subordinate at tinungo ang direksyon ng matandang ninuno na Yellow Spring at ang iba ay hindi lumilingon. Kumatok ang sagradong Windbird sa pintuan ng silid kung saan naroon ang tatlong patriarch. Sino te? Ang nakakatakot na boses ng matandang master ay nagmula sa likod ng pinto. Mr. Yin? Ako ito? Wind Saint. Sa labas, tinawag niya ang malagim na matandang ninuno na si Mr. Yin, ang matandang ninuno na dilaw na tagsibol na si Mr. Holmes, at ang matandang ninuno na nakasuot ng dugo na si Mr. Moon upang maiwasan ang hindi kailangang gulo. Kung hindi, magiging kakaiba sa modernong lipunan na tawagin silang mga lumang ninuno. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.